Impeachment hearings against Vice President Sara Duterte shall begin next week. That's after the House Justice Committee declared sufficient grounds for the complaints. Joining us live now from the Batasan Pambansa is mobile journalist Amy Atienza. Okay, Amy, what can you tell us and what is happening over there? Good afternoon, Lord Denise. Kanina ngang umaga, nagsagawa naman ang House Justice Committee ng pagdinig para nga ma-determine naman yung sufficiency in grounds nitong dalawang natirang reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. Para lang din paglilinaw, pag sinabi kasing sufficiency in grounds, hindi na daw pag-uusapan mismo yung complaints, kundi yung response mismo ni VP Sara. At yun na nga narinig na natin yung sentiments ng ilang mga mambabatas ukol dito. At nakapaloob kasi doon sa ad cautelum nga ni VP Sara na dinadali nga yung constitutional process pa rin. Wala daw ultimate facts na nakapaloob doon sa mga alegasyon laban sa kanya. At nasabi din na may double standards kumbaga doon sa ginawang impeachment proceedings din laban sa kanya. Pero so far, ang narinig at ang pinupunto kasi dito ng mga mambabatas ay non-answer daw ito dahil hindi daw specific yung pagsagot ni VP Sara sa bawat allegation na nakapaloob sa kanya. Dahil kung maalala natin, nasa around 98 pages din yung third impeachment complaint. Nasa around 70 pages naman yung sa fourth impeachment complaint. So yun yung hinahanap ng ating mga members ng House Justice Committee. Kaya naging mabilis lang din yung pagdinig kanina at wala na rin naging objections pagdating nga dun sa sufficiency in grounds naman nitong nitong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Okay, pa-explain lang sa amin Amy, yung ad cautelum, ito ay parang just in case, parang panigurado lang o baka sakali meron ganito. So, yung sinasabi kasi ng depensa naman ni Vice President Sara ay bakit may diskriminasyon? Bakit yung ang bilis-bilis agad Double natanggapin? standards Double standards. So, kung hindi sila sumagot, ano kaya ang nangyari, Amy? At from here, sinasabi nila, mismo yung head ng Justice Committee nagsabi hindi katanggap-tanggap yung sagot, non-answer daw. Ano nang susunod mangyayari dito? Well, so far kasi part pa rin kasi ito nung preliminaries na sinasabi before nga yung official hearing sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. So yung sinasabi nila dito na yun nga hindi daw totally naging answer itong response ni VP Sara na wala daw kasing specified na explanation doon sa mga allegations. So kabilang dyan yung sagot ni VP Sara sa kanyang unexplained wealth, doon sa paggastos sa confidential funds. Hindi daw yung nakapaloob at halos similar lang din daw yung naging response kumpara nga doon sa na-file din na impeachment kay VP Sara last year. So yun yung sinasabi nilang reason kung bakit nga hindi mako-consider na sagot ito talaga doon sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. So technically dahil nga sufficient in form, substance, and in grounds, itong dalawang natirang reklamo laban kay VP Sara, magtutuloy-tuloy pa rin naman daw ang hearings at ang initial schedule nila magsisimula sa March 25. That is after payagan ng Kamara, itong House Justice Committee, na mag-conduct pa ng hearings with regards to the impeachment. At magtutuloy-tuloy din yan from April 14, 22, and April 29. So yan yung mga schedule na inaasahan ng Kamara, and it would take about months daw bago talaga matapos ng committee yung magiging pagdinig talaga hinggil nga dito sa impeachment ni VP Sara. Napakasisipag nila. Alright, may tanong ka pa ba kay Amy? Wala na, okay na. Pwede nating pasalamatan ng ating mobile journalist na si Amy Atienza.